What's up mga master? Welcome sa channel natin, Geomotology. For this vlog is mag-install tayo ng MDL or Mini Driving Light para sa XSR 155 natin. So wag na nating patagalin. Roll intro. So ito yung mga kailanganin natin ng mga materials para ma-install natin yung MDL sa XSR natin. So unang-una, syempre itong MDL, Makoto version 2 Mini Driving Light. And then ito, dalawang relay yung gagamitin natin. Ayan. So kinabit ko na lang yan para diretso-diretso tayo. Of course, meron tayong fuse. Ayan. So ang kinabit natin is 10 amperes na fuse. Of course, kailangan natin ng wires. Kung mayroon kayong shrink tube, mas maganda. Ayan. Electrical tape, cable tie, saka syempre yung switch na andito na in-install ko na. So simulan na natin. Ito pala mga Makoto mga master, konting specification lang. So meron siyang working voltage na DC 9-80 volts. Yung lifespan niya is 30,000 hours. Yung lumens niya 3,000 lumens. Yung wattage niya 30 watts. Tsaka naka LED Korean LED chip siya, So tara, install natin. Okay, so pili muna kayo kung saan nyo ilalagay yung MDL nyo sa XSR nyo. Sa case ko, dito ko siya nilagay sa ilalim ng horn. Ayan, so okay naman siya. Naka bracket ito sa likod. Okay, so proceed tayo dito sa kanyang balas. Itong Makoto MDLs, meron siyang 4 na wires, Ayan. So mainly meron siyang itim. So etong itim, ito yung ground niya. Yung puti, ito yung combination ng yellow at saka red. And ito namang red, ito yung high beam. Yellow, ito yung yellow o low beam. So wag kayong malito sa puti. Actually, itong puti is combination lang ng light sa red at saka yellow. So kung napapansin nyo, pinag-connect ko na siya, So ang gagawin natin, yung itim sa itim, connect natin. Yung puti, connect natin. Yung red, connect na natin. Tsaka yung yellow, connect na natin. So madali lang siya i-connect. Pares-pares lang sa kulay ng mga wires. Okay. Ang susunod na gagawin natin is etong relay. Ayan. So kung napapansin nyo, iba-iba yung kanyang kulay. Sa relay kasi, meron siyang mga coding. So ang gagawin nyo is i-memorize nyo lang yung coding niya, Ito yung relay. Actually, yung relay na binili ko is naka-coding siya 1, 2, 3, 4, 5. Pero almost the same lang naman, kasi kung iisipin nyo, yung 1 is naka-code siya as 85. Yung 2 naka-code siya as hindi pala. Yung 1 naka-code siya as 86, yung 2 naka-code siya as 85, yung 3 naka-code siya as 30, yung 4 naka-code siya as 87A, tsaka yung 5 naka-code as 87. So ang gagawin nyo, i-memorize nyo na lang yung kulay ng mga wires. So sa case ko, nilista ko na lang siya para hindi ako malito. So ito yung ginawa ko para lang may idea kayo. So yung 1 code 86, kulay ng kanyang wire is gray. Yung 2 85, kulay ng wire is brown. And then etc. So para may guide ako, hindi ako malito. Okay. So nga pala, yung ginamit natin na dalawang relay is 5 pin siya, So mas maganda kung 5 pin relay ito yung install nyo. So actually, yung gagamitin lang naman natin na wires dito is 4. Itong 30 which is kulay yellow. Ito. So pagdikitin natin yung dalawang yellow. Ayan. Susunod na pagdidikitin natin is itong 85 which is kulay brown. So ito yung kulay brown. Ayan. So pagdikitin natin. Ayan. So
Tanggalin ko lang tong yellow. Ayan. Okay. So, meron tayong tatlong kulay na wires na natitira. Itong si pink, which is 87. Ito. Tsaka itong si kulay gray, which is si 85. Okay, so ang natitira na lang na kulay is itong violet. Okay, so ito, di natin kailangan itong violet, ano. So, itupi lang natin. Ayan. Tupi natin si violet. Itong si violet, ito yung si 87A. So, lagyan natin ng tape para hindi na magalaw, ano. Okay, susunod na gagawin natin is ipapwesto natin yung relay kung saan yung preference natin. So sa case ko, dito ko sa under seat inilagay. So naka-cable tie lang siya, ano, dito sa frame. So susunod is eto. Kunin natin yung 30, which is si kulay yellow. So etong si 30, yung kulay yellow, i-connect natin siya diretso sa positive sa battery. So paano natin siya i-connect? I-connect natin siya through fuse. So, connect natin. Okay, nakakonekta na. Lagyan lang natin ng tape. Okay. So, eto na. Connect natin sa positive. So, tanggalin lang natin itong positive. So nga pala, explain ko lang kung bakit kailangan nating maglagay ng fuse. So ganito yan. Ang purpose kasi ng fuse, siya yung mag-a-act as the weakest point sa circuit dito. So kapag may short circuit or may ground na nangyayari, ang unang puputok itong fuse. So hindi masisira yung mga wirings mo, yung installation mo. Ito yung unang masisira. Kasi advantage yon kapag nasira yung mga ground, dito ka lang magpapalit sa fuse. Instead na mag-rewire ka, napaka-hassle na nun. So, eto na lang yung papalitan mo kapag pumutok. Ang susunod natin gagawin is etong si kulay brown, si 85. Iko-connecta natin siya sa negative wire ng MDL. So, eto yung balas natin. Etong kulay black, eto yung negative or ground ng MDL. So, connect natin sa kulay brown. Okay, gawa lang ako ng wire para may may connector. Okay, connect natin si kulay black or sa negative. Ito yung pangdugtong niya, no? Okay, dugtong lang natin. So ayan, ito na yung negative ng MDL, kulay black. Kukonekta natin sa kulay brown ng relay. So gusto kong lagyan sana siya ng insulator para mas protektado siya, kasi dito natin siya isusuot sa ilalim ng frame. So gawa muna ako ng insulator. Meron tayong pang insulator para isusuk natin dito sa frame. So para ma-extra protection yung mga wires natin, hindi magka-ground. Okay, so eto, since 4 na wires yung sa MDL natin, eto yung puti. Nabanggit ko kanina, ito yung combination ng yellow beam at saka sa white beam. So tinupi ko muna kasi bala ko isasabay ko to sa sa horn, parang compass light kumbaga ba. So eto na lang 3 wires yung pagtutuunan natin ng pansin, Eto si black. So kinonekta ko siya dito sa red, dito sa insulator para isa na lang. Etong si
red, which is si high beam or si white beam. So nilagay ko din sa insulator. Ito namang si yellow o si low beam, nilagay ko din sa insulator. So napapansin nyo, magkakulay yung dalawa. Ang ginawa ko dito sa insulator, nilagyan ko siya ng sign. So ito na yung tatlong wire. Ito yung yellow light o low beam. Ito naman yung red light or high beam or white beam. Ito naman yung negative ground na nakakonekta sa ballast. So insert natin dito sa frame, saka natin ilulusot dito sa relay para i-connect natin. Okay, lusot ko muna ito sa frame. Okay, so balik tayo sa 85, which is itong kulay brown. So etong si kulay brown, again, i-connect natin siya sa negative ng MDL. So ito yung negative, ito. Okay, so kung napapansin nyo, meron ding isang wire dito. Ito yung diretso na sa battery. Ewan ko lang kung clear nyo ano. Pero ito, may ginawa na akong abang sa negative battery. Ayan. Ito yun. Okay. So, ang gagawin natin, itong si kulay brown, i-connecta natin sa negative ng MDL. So, connect muna natin to. Tapos ito, sa connection sa battery, i-connect lang din natin ito sa brown. Dito. Pero di ko muna i-connect ito. Maya na lang pag na-fix na natin lahat, ano pa, diretso yung pagpailaw natin sa MDL. Okay. Anyways, kompleto na yung positive natin tsaka sa negative, which is itong si brown. Okay, kukonect na lang natin to dito, pero maya na. Okay, so ang natitira na lang natin na wires is itong si kulay gray at si kulay pink. So i-connect natin tong dalawa. Okay, so eto, ang natitira is kulay pink at saka si kulay gray. Etong si kulay gray, ito yung si 86. So etong si 86, i-connecta natin to siya sa switch ng ating MDL. So ito yung switch natin, ano, nilagay na natin, punesto na natin. Ito yung wire niya. Okay. Ayan. May tatlo siyang wires. Okay. Merong kulay blue, merong brown, saka merong itim. Etong kulay blue, ito yung accessory wire or common wire ng switch natin. So check nyo na lang kung paano i-identify yung accessory wire or common wire. Etong blue or accessory wire, i-connecta natin ito sa ignition switch, which is nandyan sa ilalim, yung susian dito. So ang common wire ng switch at saka common wire ng ignition switch is ikakabit lang natin, which is nandito sa loob. Okay, so tanggalin nyo lang itong tangke, or pwede iangat nyo lang tangke, tapos connect nyo na yung blue wire sa switch dito sa ignition ng ignition switch. Nga pala, ang wires nga pala ng ignition is pula at saka brown. So yung accessory wire ng ignition switch is kulay brown, which is nandito sa ilalim ng tangke. So connect nyo lang yan, yung blue at saka sa brown na ignition switch. Okay na yan. Tapos yung natitira na lang is etong brown at saka itim. Okay, etong brown, eto yung yellow beam or white or low beam. Ito naman si black, ito yung high beam or ang white beam. Okay? So huwag kayong malito ha. Yung yellow beam is yun yung low beam. Yung white beam, ito yung high. Ito yung itim. So connecta muna natin to, itong brown at saka si itim. So ganun pa rin yung gagawin natin. Gagawin natin ng insulator para ilulusot natin dito sa frame. Tapos kabit natin dito doon sa relay. So gawa muna ako ng insulator. So nalagyan na natin ng insulator itong both high and low beam sa switch . So ito 'yon. Dito naka-insulator. Ito yung dulo. So ganoon pa rin, insert natin dito sa frame. Yan, tapos kukonekta natin sa relay. Let's go.
ito na yung sa switch natin, ano, yung high and low. So i-connecta natin dito sa gray, which is ang 86. So kung magko-connect kayo, pwedeng magkabaliktaran, ano, ito i-connect nyo dito or ito i-connect nyo dito, vice versa. So okay lang yan. Okay, so na-connect na natin tong 86 si gray. So ang natitira na lang na wires, ito si color pink. Ito naman si color pink is i-connecta natin ito sa MDL. Okay, so ito na lang si kulay pink na natitira, i-connecta natin siya sa high and low sa MDL. Okay. So etong si puti, ito siya si low. Ito namang si pula, ito siyang si high or si white beam. So i-connect lang natin na dito sa high, i-connect ko to sa pula. Okay, ito naman si low, i-connect ko sa kabilang pink. Okay. Connect na lahat ng wires maliban dito sa negative ng battery. So i-connect ulit natin siya sa brown. So na-connect na lahat ng mga wires, master. Check natin kung gagana ba yung MDL na in-install natin. Okay, so this is it, pansit. Check natin kung gagana yung high and low ng MDL na in-install natin. Okay, start na natin yung makina. Tapos engage natin yung switch. Unahin natin yung low. Ayan, so yan yung kanyang low or ang yellow beam. Shift naman tayo sa high beam or kanyang high. Yan. So yan yung kanyang high beam. So goods na goods. So nga pala, additional ko lang, ano, since naglagay naman tayo ng MDL, so nilagyan ko rin siya ng voltmeter para ma-monitor natin yung kuryente na binubuga ng battery. Kasi gumamit tayo ng accessories, so makukuha na ng kuryente yung stock. Kasi lilipat sa MDL. So, ganito yan. So, naka-switch tayo. Yan. So, yung current volt is 12.6. So, madali lang naman kung mag-install tayo ng voltmeter. So, isasabay na lang natin sa pag-install ng MDL. So, ito yung wire niya. Explain ko lang. Ikot tayo. Okay, ito yung wire niya sa voltmeter. Dito natin nilusot. Ito yon. So dalawang wire siya actually. So meron siyang wire na i-connect natin sa negative or sa ground at saka isa sa accessory wire. So alam naman natin kung saan nakapwesto yung accessory wire sa ignition, 'di ba? Yung accessory wire sa ignition is yung kulay brown. So insert mo lang dito. Tsaka yung isang wire, pwede mo nang idikit install kahit saan basta naka-ground siya, no? Pwede sa battery or sa bolt. So yun lang, napakadali. So plinano ko talaga siyang i-insert na lang yung voltmeter pag naglagay ng MDL para isang isang baklas na lang sa mga fairings. So napakadali lang, mga master. Check naman natin yung credibility niya when it comes sa gabi, kung maliwanag ba talaga siya. So nandito tayo ngayon sa bakanting bakuran dito sa amin banda para i-test yung credibility ng MDL na nabili natin, si Mokoto version 2. So for a price of 679, wag tayong ma-expect na grabing ka-bright yung ilaw, kasi nga hindi siya ganun ka-competitive yung price. Pero it serves the purpose na, no? So kung may 1,000 ka, makakabili ka na ng MDL. Kasama na dyan yung relay, yung fuse, tsaka yung switch. So okay na, budget friendly yung MDL na Mokoto. Okay, so check natin kung gaano kalakas yung kanyang ilaw. Currently naka stock headlight tayo, ano. So eto yun, switch on natin yung kanyang low. Ayan, so yan yung kanyang low. Switch on naman natin yung kanyang high. Ayan, so medyo may pagka yellowish yung kanyang high combination, parang may combination ng yellow at white. Anyway,
Ayan, so etong yellow beam, nakakatulong kasi ito. Malaking tulong ito sa mga rider, especially pag gabi. Kasi pag headlight alone lang, tapos medyo maulan, tapos espalto yung daanan, medyo hindi kasi siya kita. So dyan pumapasok yung kahalaga ng yellow light. Kasi kapag yellow light, mas nakikita yung daan. Even umuulan, so mas kita. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Hopefully natutunan nyo kung paano magkabit ng MDL. I know, kayang-kaya nyo nang gawin sa mga bahay yan. Mag-DIY kayo kasi medyo pricey kapag nagpa-install pa tayo sa shop. So through this video, madali lang naman siya. Basic na basic lang siya. Talaga basic na basic. Anyway, madali lang siyang sundan kapag pinanood nyo yung video na ito mula simula hanggang sa kinatapusan, no? So hopefully may apply nyo agad. Anumang motor nyo, pwede tong basic installation na ginawa natin. So hanggang dito na lang, and ride safe sa ating lahat.